ang buong komunidad. Si Mang Romy napaiyak na lamang sa tindi ng sinapit nila. Hindi ko kasi makalain na mabubuhay pa kami. Kaya ganun na lang po, ako po'y natuwa dahil nandito po kami. Halos wala raw silang mapuntahan noong bumagyo. Nilimas ng bagyo ang mga paaralan na gagawin sanang evacuation center. Wala ring kuryente sa buong lugar. Hindi naman maiwasang sisihin ng mga residente ang otoridad sa kanilang sinapit. Ang kuwan sa Pag-asa, narinig namin sa radyo, doon ang mata sa Apare, Cagayan. Lumihis pala dito, Isabela, coastal area. Oh, takot ka ba? Akala namin patay na. Wala kang madapot. Nagbahay-bahay naman ang sagip kapamilya hanggang sa mga sulok-sulok na barangay para kahit pantawid gutom ay maabutan ang mga nasalanta. Mula rito, dumayo ang sagip kapamilya sa Makunakon, Isabela na pinakamatinding hinagupit ng bagyo. 3 ang patay kabilang ang isang nabagsakan ng puno. Umaalingasaw din ang amoy ng mga patay na hayop. Wala namang puno o gusaling na iwang nakatayo maging ang mga munisipyo at simbahan. Itinumba naman ng malalakas na alon ang mga bahay sa baybaying dagat. Sa lawak ng pinsala ng bagyo, kinapos ang dala naming relief goods. Pero panimula na ito para sa mga binagyo na kailangan ngayon ng tulong at pagdamay. Nais po naming magpasalamat sa Philippine Navy at sa inyong mga kapamilya, maraming salamat din. Huwag po sana kayong magsawa na tumulong sa mga kababayan nating naapektuhan ng bagyo sa Makunakon at Palanan, Isabela. Bernadette Zambrano, ang inyong lingkod, kapamilya.